Tuloy na sa Enero ng susunod na taon ang dagdag pasahe sa LRT at MRT na mariin naman tinutulan ng iba't ibang grupo. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Ocson. Mon, good evening. Magandang gabi, Atty. Reg. Alam mo, sandali nga lang yung naging katuwaan ng mga commuter dahil sa pisong bawas sa pasahe sa jeep. Ngayon naman, ang LRT at MRT yung magtataas ng pasahe simula sa January 4 next year. Approved na kasi ng Department of Transportation and Communication yung fare hike dun sa tatlong pangunahing train line sa Metro Manila. Batay nga sa DOTC Department Order 2014-014, magkakaroon ng base fare na 11 pesos ang MRT at LRT at dagdag na piso kada kilometro. Narito, Atty. Reg, yung ilang mga pagbabago sa pasahe sa MRT at LRT. 30 pesos na ang pasahe sa LRT1 mula Baclaran hanggang Monumento mula sa dating 20 pesos. So tumaas siya ng 10 pesos. 25 pesos na yung pasahe sa LRT2 mula Recto hanggang Santolan mula sa dating 15. Habang 28 pesos na ang pasahe sa MRT3 mula North Avenue hanggang Taft Avenue mula sa dating 15 pesos. Ayon sa DOTC, mayroong subsidy ang pamahalaan sa MRT na nagkakahalaga ng 60 pesos kada isang pasahero. Sa 15 pesos na pasahe, halos 45 pesos ang ibinibigay ng pamahalaan bilang tulong sa MRT. Ayon naman sa DOTC, taong 23 pa nang huling magtaas ng pasahe sa LRT1, samantalang hindi pa nagkakaroon ng pagtataas sa LRT2 at MRT. Bagkus, binabaan pa nga ito. Pakinggan natin yung pahayag ni Secretary June Abaya. Clearly, it's been held back, long delayed, di ba? We've poured in resources di ba, on it kasi it's been pushed back. Siguro may breather tayo that fuel prices are coming down. Then, di ba? So you won't do it na habang tumataas, sinasabayan mo to. Kasi nung tumataas ang kuryente, di ba, we were holding back all the prices. Sabi pa nga ng Transportation Department, nakaapekto sa hindi magandang serbisyo ng MRT yung mahigit isang dekadang hindi pagtataas ng pasahe. Nangako ang DOTC na yung pagtataas sa pasahe ay tutulong upang mas lalo pa daw mapaganda ang serbisyo ng MRT at LRT. Kabilang na dito yung signaling system, overhauling, yung mga elevator at iba pang mga dapat palitan sa MRT at LRT. Subalit tinutulan ito ng iba't ibang grupo. Ayon sa kanila, hindi na papanahon yung taas pasahe. Gustuhin man nilang harangin, wala na sila magagawa dahil sarado na daw ang mga opisina ng korte kaya hindi na sila makakapag-file ng petition upang mapigil ang fare hike. Pinangangambahan ni Renato Reyes ng Bayan na hindi mapupunta sa improvements ng MRT at LRT ang dagdag pasahe at nais lamang ipasa ng pamahalaan sa mga commuter ang gastos dahil ititigil na nito yung subsidy sa MRT3. Samantalang naisa pribado na ang operasyon ng LRT. Pakinggan natin ang pahayag ng Secretary General ng Bayan na si Renato Reyes. Hindi mapupunta sa improvements ang fare hike na to. Sa kaso ng MRT, ang fare hike ay ipapalit lamang sa government subsidy at kumbaga mapupunta rin sa bulsa ng private investors. Sa computation ng Bayan, 1.1 billion peso ang kikitain ng MRT pag naipatupad na to. Tapos habang 942 million naman sa LRT kapag naipatupad na nga yung fare hike next year. Nagsagawa naman kanina ng kilos protesta yung ilang grupo dyan sa may MRT North Avenue Station upang tutulan yung dagdag pasahe sa tren. Ayon sa grupong Piston, naisahan sila ng pamahalaan dahil matapos silang pumayag dun sa pisong bawas pasahe sa jeep, agad namang sinundan ng dagdag pasahe sa tren. Pakinggan natin ang pahayag ni President ng Piston, George San Mateo. Akala namin, ayon sa gobyerno, kaya tayo pinagbaba ng pamasahe sa jeep ay para tumulong sa ating mga kababayan. At pinagtataan namin, yung pala ang gobyerno, gusto palang pahirapan yung ating mga mananakay sa pamagitan ng mas mataas na pamasahe ng MRT at LRT. Attorney Reg, dinepensahan naman ng Malacanang ang desisyon ng DOTC at sinabing matagal nang nakaamba ang pagpapatupad ng dagdag pasahe sa MRT at LRT. Ngunit naantala lamang upang hindi sumabay sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Napakalungkot na pamasko naman ito ng pamahalaan no, sa ating mga kababayan. Pero ang tanong ko, Mon, no,
mukhang kasi pinatapos lamang ng pamahalaan yung pagpapasa ng budget. At doon sa budget, sa General Appropriations Act, humingi na sila Meron. ng budget para sa repairs and maintenance. Pagkatapos sa supplemental budget, humingi na naman sila ng budget para sa repairs and maintenance na naman. At ngayon, sinasabi na naman ng pamahalaan, itong pagtataas na ito ay mapupunta na naman sa repairs and maintenance. Totoo nga ba yun? Meron nga bang basehan yung kanilang sinasabi? Actually, ang sinabi kanina ni Secretary John Abaya, ito palang kikitain dito sa dagdag pasahe, mapupunta lang din pala sa government din. I mean, sa parang pinaka-ipon, pondo ng gobyerno. Yung sinasabi naman nilang hinihingi nila na naaprubahan, yun ni talaga namang meron na. Kaso, nakansila kasi yung pinapaprubahan nilang isa pa, yung pag-buy, yung pagbili sa MRT. Kinansila yon, kaya meron sila mga supplemental pa na nagdagdag ng mga budget na hinihingiling nila. Tapos, Mon, ito na ba yung sa tingin natin na pinakahuling pagtaas sa pasahe? Kasi syempre, baka tumaas na naman yan next year. Tapos yung sa mga jeep naman, kapag tumaas ang krudo, maghihirit naman ng mga jeepney at saka yung mga ibang mga bus at saka yung taxi ng dagdag na pasahe. So next year ba, sinasabi ba ng DOTC na parang wala na muna dahil ito na yung binigay sa MRT na pagtaas? Walang sinabing ganon, pero itong mga kumukontra ang nagsasabi na baka meron. Kasi tandaan natin, 2011 pa na ipasa tong fare hike na ito, pero ngayon lang na ipatupad. So possible na 2011 pa yon, ang tagal din bago sila nagpatupad ng taas singil. Ngayon, yun doon naman sa mga jeep, ang sinasabi naman nila, medyo malayo naman ito dahil pinapatakbo naman ng electricity itong MRT. Pero kung talagang magkakaroon ng malaking changes, pwede nga inaasahan din yon next year, Atty. Red. Huling katanungan, Mon, no? Itong pagtaas ng pasahe na ito, gagawin ito sa susunod na buwan, tama, sa January 4. Enero. So, ini-expect ba ng pamahalaan na yung mga dating sumasakay ng MRT na hindi na ngayon maka-afford na sumakay ng MRT, sasakay na lang sila sa jeep o sa ibang mga transportation? Hindi daw, kasi parang kumpiyansa yung pamahalaan, Atty. Red, na pinakamabilis pa din, fastest way ng transportation dito sa ating bansa para makarating ka sa pupuntahan mo is through the MRT. Tsaka yung mga nakausap nating mga tao, okay lang naman daw yung pagtaas, pero sana may improvements naman na maramdaman sila. Yan ang ating hinihiling na. Attorney. Maraming salamat, Mon Ocson, para sa ulat na yan.